Sama ng andar ah. Yes sir. Parang ano na to sir ah, parang Yanmar. Ba't ganyan na andar niyan? Hala. Patay mo aircon sir. Grabe naman to. Yung mga boss, tingnan nyo, sobrang galaw. Itong chine-check natin ngayon ay Mazda 3 na 1.6. So nagpalit na rin ng bagong ignition coil at saka spark plug. Nag-check na rin siya ng vacuum leak at saka injector ay gumagana naman daw. So sobrang vibration. Katulad nung in-upload natin sa Toyota Altis ay kaparehas sila ng vibrate sa kanilang makina, pero palagay ko mas malala itong Mazda 3. Talag, patay mo muna makina tol. Sobrang palag. Tol, tanggal tayo ng air cleaner tol. Yan na to, napunit na to. Ha? Patanggalin natin ilalim. Ito pa yung sandwich. Tanggal ang ilalim para matesting kung saan may problema. Hindi naman ito nagagamit. Ha? Nagagamit. Hindi mo nagagamit to? Wala lang ito, nakatambay lang yan siya. Kasi sana ko nga yan. Sana. Ano ako dito. Kung kailan hindi nagagamit, saka nasisira sir, no? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. May mga marking pa. Magtanggal ka nga ng yung coil na ano, mga tornilyo. Mabago na rin daw coil na ito eh. Lahat? Oo, lahat. Yan, kagaya ng dati. So, testing ulit natin yung coil kahit bago. Tsaka yung spark plug, check ulit natin. Kung okay, ay di compression test ulit ang gagawin natin dito mga bossing sa Mazda 3 na sobrang ingay at vibration. Sige, start mo. Oo. Sir, halika na sir. Hawakan mo nga tol. Umaga yan, wala siyang ano. Walang redondo yan sa umaga. Ganun, ito mo lang siya. Ito nga dito natin sa Patuloy. San Pedro Mayor, tol. Diba? Namalag siya dito, no? Dalawa. Dito sa una. Meron din. Ayan, nagtehuhugot na nga ako dito ng mga ignition coil. So, sobrang lakas naman ng kuryente. Ang napansin ko lang dito mga bossing ay yung 2 and 4 ay wala pong reaction pag hinuhugot natin yung ating ignition coil. Dapat po nagre-react. So, ngayon sinunod ko naman injector. So, okay naman. So, dito mga boss, ang isusunod muna natin dito ay compression test. Tapos dyan, chinek ko yung sa
vacuum ng papuntang hydrovac, baka may butas, so okay naman. So dito na, compression test na ang isusunod natin dito sa ganitong vibration na buo naman yung ignition coil, spark plug at saka fuel injector. So wala rin vacuum leak sa ating intake. So yun, compression test na tayo. Okay, start. Okay. Op. Katapos ko nga i-check yung mga coil tsaka injector tsaka mga vacuum leak, pinakranking ko ulit yung makina. Ayan, pagmasdan yung mga boss, tunog loss compression talaga. Kaya wala na tayong pagdadalawang isip rito, kundi compression test na natin to. Tanggalin mo yung spark plug nito, compression test natin to. Yung gaan ng ano eh, yung wala pa tiban. Sa bibili lang kahapon eh. Bakit? Lagay ko agad sa ano. Compression test din natin to mga bossing, yung ano. Sobrang palyadong Mazda 3 1.6. Tusok mo ito. Ito, start mo na. Yeah. Oh, walang compression. Number 1. Bagsak to. 75 lang. Okay, ito. Isa pa. Sige, number 2. Oh. Oh. Walang compression. Tapos number 3 naman. Kagaya ng Altis to mga boss, na buti yung Altis number 1 lang. Number 3, cylinder number 3 tayo. Sige. Okay. Number 3, nakakaabot naman ng mga 140. Yung number 2 talaga wala. Yeah, number 4. Walang compression. Tayo tayo, 2 butas. Walang compression? Wala. Number 2, number 4. Etong number 1 sobrang hina. Ulitin natin ha. Kaya pala mapalag eh. Saglit lang ha. Okay. Ulitin natin number 1. Yung number 1 natin, hirap pa sa 125. Kailangan pampatagalin yung cranking. So talagang mahina rin to. Ayan, yung unang compression test natin 75 lang. Kaya bagsak pa rin to mga bossing. Hirap sa 125. Note naman natin yung cylinder number 2. So ulitin lang natin mga bossing. Okay. Op. Wala din compression. 2 butas ang patay. Number 3. Number 3. Okay, very good. Number 3.
Number 4. Okay, wala. Tapos ang laban. Ayun mga sir, tapos na naman yung laban nito. Mazda 3 natin na nilapit kahapon na sobrang vibration. So nagpalit na siya ng bagong spark plug. Ayan, oh. Bago na yung spark plug niya. Ayan, tapos etong ayan, oh, nagbabasa yung spark plug na dalawa. Kung saan yung walang compression. Ang walang compression mga boss, number 2 tsaka number 4. Etong number 1 sobrang hina, yung number 3 lang ang yung pasado. Yan, so yun nga, katulad ng vlog natin dito sa nakaraan na Toyota Altis, ito naman Mazda 3. Ganun din ang nilapit, nagpalit spark plug, coil. So check din na injector tsaka intake. Ganun pa rin, mabibrate pa rin. So dinala sa atin kahit palyadong na, galing ng Cavite sila bossing. So ngayon check na natin ulit nito. Una ko ipapababa pala rito mga boss ay yung cylinder head, no? So ayan, ito na naman yung sinasabi ko nga mahal din na misfire. Mazda 3 1.6 yung ginagawa natin. So titignan natin yung Odo. Lamang naman daw yung stock nito eh. Tinanggal mo yung battery, tol? Ano mga, papakita ko lang yung Odo nito. Yan. So ayan, so ang tinakbo pa lang niya mga boss ay 85,000. Ayan. So sobrang baba pa para bumigay yung kanyang makina. So lamang pangaraw yung stock nito, hindi nagagamit. Nung in-start na daw niya ng pagkaumaga, nagkagano na. So namamalyan na. So yung mayari kasi nito marunong din mag DIY sa mga ganito. Kaya ang ginawa ng mayari, chinek si coil, pinalitan si spark plug, sa injector. Wala naman daw ring vacuum leak sa kanyang intake manifold. Ayun nga yung final check natin ngayon. So kahit palyado, dinala niya dito sa shop natin para lang ma-check natin yung kanyang Mazda 3 na 1.6. So na-confirm natin mga boss. So talagang loose compression yung kanyang makina, yung cylinder number 2 tsaka number 4. Walang compression po. Ang pinakamalakas lang ng compression ay cylinder number 3. Ayan, panibagong bubungkalin ulit natin yung makina nito. So isi-share ko sa inyo pag nababa ulit natin yung cylinder head, kung ano naging problema dito sa misfire or sobrang lakas na vibration ng kanyang Mazda 3. Ayan, papakalas ko lang yung cylinder head nito mga boss. Ayan, pagkatapos nating mga compression test, ayan, tinatanggalan natin yung cylinder head. So dito na po magkakaalaman yung nangyari dito sa pagkakaroon ng kanyang loss compression. So bakit nag-loss compression mga boss sa 2 and 4? Taas mo nga yung piston. Lagyan mo ng tornilyo ulit yung crankshaft. Babaluktot na naman 'to eh. Bigyan mo siya ng 21mm tol. So wala namang sign of overheat. Ayan, maganda naman yung gasket, yung lapat. So bakit walang compression yung 2 and 4? So dandahan, pit up, balik. So tingnan natin kung parehas yung litaw. So parehas naman, alog ng piston ring. Dahil naman kalog, sige, ikot mo ulit. Dandahan. Sige pa, sige. 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 So parehas rin naman yung litaw niya no? Ano? Kalog. Pa? Hindi, wag mo na. Nag-aalog pa ako ng piston. Sige, taas mo ulit. Taas, balik. Sige pa. Parehas naman yung
Ibig sabihin hindi baluktot yung connecting rod. So dito tayo. So dito guys, may napansin lang kami. Ito ba yun? Kunin mo ngayon jack ay Stanton. Baluktot yung kanyang, saan ba to? Sa exhaust to, no? Sa exhaust camshaft, no? Iusod mo nga doon, patamain mo dito. Yan. Hindi, dito. Dito mo patatamain. Yan. Baluktot yung camshaft. Ayan o, baluktot. Baluktot yung kanya. Sa malinaw lang naman tayo makakita. Dito mo, idolo mo nga ito. Idolo mo nga. Yan, idolo mo. Yan. Ikotin mo nga ito. Pagmasdan nyo yung mga boss. Ayan na ito. Yan. Baluktot, no? Dito bundo dito. Ito dito. Ba't kaya bumaluktot yan? Dito, punta rito. Okay. Dito na. Dito. Pag ganyan, lundo. Sige nga, isa. Pag ganyan, lundo yan. Lundo yan. Dito. Pag pumikot yan, makikita mo yung bagsak malalim. Lubog na yan. Exhaust camshaft yan, di ba? Oh, just comes us. Exhaust yan. So dito yan. Dito. Ngayon, i-ano natin, i-leak test natin yung engine valve. Ibabalik nyo muna yan, pero hindi natin patutukurin dito sa valve tappet para lang hindi malaglag yung valve tappet, hindi magkapalit-palit. Kung sakali mang walang singaw, hindi na natin kailangan mag valve setting. So dito na tayo magpo-focus. Kuha ka muna ng 2 cup. Ha? Ano to? Okay. Malayo talaga dun. Kitang-kita mo yung... Kitang-kita, no? So, lagyan mo muna kahit tag-iisang cup lang. Hindi naman natin higpitan para hindi tumuko dun yung ano sa valve tappet. Kasi itataob natin yan para mag-leak test tayo. Kahit cup lang, tag-iisa lang. Tingnan mo. Tingnan mo. Dapat to nakaangat din to eh. Sa kanya nakababa yan pag ano. Pero pag iikutin mo yan siya, aangat siya kasi doon sa baluktot niya. Tulad nito. Kahit ikutin mo yan, angat pa rin yan siya. Yun nga ang ano natin. Sige, mamaya na yan. Ganyan mo lang, lagyan lang natin ng isang cup na hindi natin ihigpitan para lang hindi magkalaglagan yung valve tappet. Tag-iisa lang, kaya tag-iisa lang. Tapos tataob natin doon. Tapos ililigtis natin yung engine valve. Ang una natin iligtis dyan, 2 in 4 na valve. Ito, taob mo dito. Kahit dito. Tapos compressor tol, saksak mo yung hangin. Ililigtis tayo. Okay na yan doon. Huwag mo na higpitan para hindi umano sa cam loop. Pull yung hangin yan. Yan, okay. Taob mo tol, taob. Pataob. Yan, kaya ang purpose niyan, karton. Kita nyo, nagbabasa yung dos oh. Kunin mo yung spark plug pare. Ayan oh, balok, nakaangat oh. Hindi nakatukod yung barbula niyan dun sa ano. Kunin mo yung spark plug to para sarahan natin to. Lalagyan natin ng tubig to. Yung 4 na spark plug. Okay na yan. Ha? Ganun yun. Lagyan natin yung spark plug dito para hindi lumusot yung tubig. Ngayon dol, ready ka ng tubig sa tabo dol. Dito pa lang mga boss, ayan o. Nakaangat na yung barbula niya tol o baluktot. Yan, baluktot o. Sigurado yan. Ibig sabihin 2 in 4 kanina. Yung sa ano dun, yung sa Civic dun, Oh. nakaangat din yan eh pagtanggal ko. No? Take ka tubig dol.
Kaya ang walang compression ay 2 and 4. Tama na yan. Okay na yan. Basta wag yung malaglag yung tubig. Kaya nilagyan natin yung spark plug mga boss para hindi lumusot yung tubig dun sa ano. Pero ayan, kitang kita ito. Ayan tol, baluktot yan, engine valve na yan. Musumbrero ka. Musumbrero. Right, pakuha lang tayong tubig mga bossing. So, ito na yung resulta sa pagkaroon natin ng compression test nitong Mazda 3. Ayan, yung Mazda 3 natin na dumating dito. Akala mo yung bangka, yung andar. Ang tanong, bakit siya nabaluktot na hindi naman dumulas yung timing, hindi naman tumalon yung timing? Maaaring over sa supply ng gas, fuel injector. So isa din yun sa dahilan. So i-check rin natin yun. Dol, tubig Dol. Ayan, binubuhusan na ni Kalyabing Chamel. Ngayon wala pang wala pang hangin yung mga boss. Tagos na dito. Yan. So test nga natin yung number 4 Dol. Isa rin yan sa walang compression kanina eh. Kuha ka rin ng basahan na isa. Ayan Dito muna tayo magsimula sa intake valve. Dito sa intake valve. Ayan mga bossing. Sobrang lakas. Intake valve pa lang yan. So number 3. Wala yung number 3. Yan yung malakas kaninang compression, number 3. Number 1. Ayan. Sus, Maria Jose. Hanginan mo habang binubuhusan. Para makita ni sir, kasi iniwan lang to ni sir dito sa atin. Oh. Sige. Tagos bossing. Ayan okay. So doon naman tayo sa exhaust valve. Meron din. Sus, lahat ng barbula. Okay. Halos lahat mga boss. Ayun, halos lahat. So pinakamalala, Halos lahat kailangan ng punan. number 2 sa number 4. So yan ang nangyari dito sa kanyang Mazda 3. Ayan boss, sana nakita mo yung paglelek test natin dito sa Mazda 3 mo. So engine valve po ang naging problema, at saka yung camshaft mo baluktot. Yun ang kailangan talaga ng tik-tik ng gamot boss. Kailangan ng opera. Ito lang gagawin natin dito, top overhaul lang. So, Opera na kailangan ito. dito lang talaga sa cylinder head ang naging problema. So wala tayong gagawin dun sa piston ring mo or di kaya connecting rod, okay naman. So ikakarbon na lang natin yung piston, yung ibabaw So ito lang talaga pinaka-importante, yung engine valve natin, camshaft, sa cylinder head. Yan, okay. Pasok ulit tayo dito. Pasok ka Dol. Simulan natin. So ayan mga boss, yung naging resulta sa pagka-compression test natin, yung lumapit sa atin na palyado na Mazda 3. So ayun, nakita nyo naman, lusot talaga yung barbula, baluktot yung number 2. Yung number 4 naman, mapa-intake, may pa-exhaust na valve ay singaw din po, kaya walang compression. Halos lahat, number 3 lang ang maganda-ganda na natitira ng compression. Ayan, so ayan, ang gagawin natin doon ay papalitan natin engine valve at saka camshaft. So pag-uusapan namin ni Bossing dahil
kung pisahin pa namin ang pagbili nito or di kaya bibili na lang kami ng surplus na assembly na cylinder head para salpak na lang or valve seal na lang yung papalitan. Ayan mga boss, sana nakapag-share ulit tayo katulad nung Altis na in-upload ko nakaraan. So nag-iipon na ng budget si bossing doon. Etong Mazda 3 ay talagang gagawin na natin. Ayan. So halos napalitan na lahat, yung coil, yung ignition coil, spark plug, na-check naman niya yung fuel injector, pero i-check ko pa rin kasi bakit nabaluktot yung engine valve tsaka camshaft na hindi naman tumalon yung kanyang timing chain, no? Na hindi naman nawala sa timing. So yung pagkabaluktot ng camshaft at engine valve ay ang maaari pong dahilan ay oversupply ng gas, no? Nalulunod yung makina natin dahil sobrang spray nung ating fuel injector. Ayan, sana nakapag-share ulit tayo dito sa Mazda 3. Yan, abangan nyo lang yung part 2 dito sa Mazda mga bossing. So bago tayo gumawa ng part 2, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Abdullah Pingol from Dubai. At shoutout din kay Limnik Alacre Gikoy from Sikatuna, Bohol. At shoutout din kay Roger Fernandez